Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan po natin mga kababayan, it's all about West Philippine Sea. No, pero bago po tayo magbigay ng ating opinion at reaction, i-flex ko muna po yan. Haya Nature Resort. So for more details, puntahan nyo lang po yung kanilang FB page. At tayo po ay magpapasalamat sa lahat ng ating channel members na walang sawang sumusuporta sa atin. Ganon din po salamat sa lahat ng ating regular viewers sa ating mga video premieres. Hindi po tayo kasi nagla-live. Bibihira lang kung maisipan lang ano. And God bless you all. Sana patuloy tayong magdasal para po sa kapayapaan ng buong mundo. Lalo na ngayon matindi po ang gerang nagaganap dyan sa Middle East. Sana po yung mga ating mga OFWs, modern heroes, ingat po kayo dyan. Kung ano man hindi nyo na po kayanin, punta na po kayo sa ating embassy para po kayo ay maiuwi sa ating bansa. Okay, so simulan na po natin. Ang una pong nating topic ay ito pong sa Philippine News Agency. AFP ships defenses to Philippine Economic Zone. So eto na po yun, no? Armed Forces na po ito. Hindi na po ito Coast Guard. Department of National Defense na po ito. Yung siyang magdidepensa daw sa ating EEZ. No? Ito po yung sabi ni AFP Chief of Staff Browner. No? AFP Modernization Program is now being reconfigured or shifted to provide the military with the capabilities needed to protect the country's exclusive economic zone or the 200 nautical miles from its coast. So yan na po yan. Nakakaramdam na po kasi sila eh. 'Di ba kung maalala nyo, no? Brief overview lang, 'di ba? Yung latest incident, yung hinarang nung mga Chekwa yung ating isang BRP. Tapos sinubaybayan pa yung ating resupply saka yung ating isang Coast Guard ng kanilang Navy. 'Di ba? Sila ang sila ang nagpro-provoke. Sila ang nagtitreat. Di po ba? Mamaya lalo kayong mag-iinit dito sa balita na ito, no? This ship is now undergoing in Horizon 3 of the AFP Modernization Program, no? Nung dumating si Secretary of National Defense, nakita niya yung Horizon 3. So sabi niya, we should revisit and re-horizon it. Kumbaga baguhin natin. So, tatawagin nating re-horizon. So, titingnan natin. The original Horizon 3 was made prior, bago daw nangyari yung mga events tulad ng water cannoning, laser pointing, no? Parang ang focus niya was territorial defense, in-depth, yun lang, luma na strategy. Browner was referring to the incidents when the Chinese tried to interfere with Philippine resupply efforts to its detachment aboard the BRP Sierra Madre. He said the original Horizon 3 was made with territorial defense in depth in mind, meaning the military has to wait for threats to come near before engaging them and consists of first, second, third, and fourth line of defense. But this time, sabi niya, yung reconfigured o yung re-Horizon 3, this time, because of what's happening, proactive tayo. So sabi ni SND, we need to be proactive and we project outwards our defenses. Tama. Kaysa naman nag-aantay ka dun sa coast, so lapitan mo muna. Para at least, meron kang 1, 2, 3, 4 line of defense bago silang makapunta sa ating coast. Di po ba? Ang ganda niyan. This means, he said, defensive efforts will now focus on defending the Philippines' EEZ and not only the country's baseline or coast. Browner said this refocus is similar to the United States defense strategy of forward defense. Correct. Where threats are contained or repulsed as far as possible. So therefore, doon pa lang, nagagapi mo na, nai-stop mo na. Kaysa naman antay mo pa dun sa baseline or coast mo, di lalo mas mahirap yun, di po ba? In this ship, sabi niya, the AFP aiming to protect Philippine-held islands in the West Philippine Sea
which he identified as the following. Ito po yung mga Philippine Island natin sa West Philippine Sea. Pag-asa, Panata, Parola, Likas, Patag, and Lawak. 6 po yan. Aside from these islands, the country is also occupying. Ibig sabihin, nako-occupy pa po tayo ng 4 na features in the West Philippine Sea. Kota Island, so 7 na, 7. Likas Island, Rizal Reef, and Ayungin Shoal. So 10 po lahat ang total niyan, no? Browner said the AFP needs equipment capable of projecting defenses forward to carry out this mission. O tama naman. So kailangan mo diyan mga multi-fighters. O yan, multi-role fighters meaning mga eroplano, no? Mga barko, submarine. Ay nako, sayang naman. Barko, sana makabili tayo ng ating aircraft carrier. Submarine, gusto ko 'yan. Mga ganun ang kailangan mo para project ka. Tapos hindi lamang west, titingnan na rin natin yung north and east. Lalo yung east kasi kailangang depensahan din natin yung Philippine rice. Opo, tama po yan. Kasi yung nabalitaan ko dyan, yung Philippine rice, yung Benham rice, nandiyan po yan sa side ng Pacific. Diyan sa may mga malapit na yan dyan sa mga Marshall Island, Solomon Island. Pero malapit lang po yan sa Cagayan, no, sa Region 2. Pero inaaligidan na ng mga Chinese. Biruin nyo, gustong kamkamin. Kaya nga napaisip ako mga kababayan kagabi lang nung binabasa ko to. Kaya pala gusto nang makuha yung Taiwan. Para isasama, sasabihin, amin din yan. South China Sea din yan. Nek-nek ninyo. Diba, maghulang tong mga inchik na to no? So, eto po yung sa multi-role fighters yung gusto nilang bilhin. Under Horizon 3, which is now being tweaked, no? Browner said there are plans to increase the numbers of multi-role fighters from initial 12 units planned earlier. I think ang gusto nilang bilhin dito, no, correct me if I'm wrong, 25 multi-role fighters, mga eroplano. Sana makabili kayo dyan ng latest ngayon ng yung ginawa nung Amerika, F-35. Pero sabi nung friend natin, maski na F-16 lang pwede na. F-16. Mukhang mabilis yata ang F-16. Hindi ko po alam, no? Hindi man tayo Air Force, so hindi tayo pwedeng makapagsala ng capability ng F-16. Kayo na lang po ang mag-research. So alis tayo dyan, no? At least may magandang balita ang AFP. Mukhang doon na ang defenses nila. Pero however, paalala lang po, AFP Chief Browner, huwag nyo pa rin kakalimutan, meron pa rin tayong insurgents. No? Alam nyo, sabi nila, humihina na yan. Pero huwag kayong pipikit. Huwag kayong mag-relax. Continue pursuing them. Kasi alam nyo na matutuwa na naman dyan ang mga progressive group. No? Yun lang po. Sana kung lumalabas ang depensa, huwag nyo kakalimutan. No? Yung mga insurgents, yung mga EPs, kailangan yan sprayan ng Baygon. Eto po, balita sa GMA News Online. No? China urge Philippines to end provocations in South China Sea. Walang iya. China on Monday nag-warn na po ang China, the Philippines against further provocations at the Second Thomas Shoal o yung Ayungin Shoal natin in the South China Sea. Saying such acts had violated, ito daw ang na-violate natin, Chinese territorial sovereignty, contravened international law, and disrupted regional peace and stability. Ano masasabi ko? FPU. Kayong mga Czechia, mga MF kayo. Hindi ko po pwedeng sabihin dito Binayolate pa daw natin yung kanilang Chinese territorial sovereignty. Meron ba kayong dyan, ebidensya sa inyo yan? Tayo pa ang nag-contravene, no? Yung ibig sabihin, sinusuway ang international law. Kami nga yung kinatigan ng international law, ng arbitral ruling. Di ba? Na meron kaming karapatan dyan. Tapos sasabihin nyo kami ang sumusuway, nagbabiolate. Di ba?
Tapos tayo pang nagdi-disrupt ng regional peace and stability. Kung hindi nyo kami hinaharangan, let us pass through. Di walang problema. Walang issue. Di ba? Halimbawa na lang ganito. Parang kayo, nagbabike dyan, nagmumotor, nagdadrive. Bigla na lang may nag-cut sa inyo. Who instigated the problem? You or the one who cut you? O di kayo nagbabike ka, bigla ka na lang sinipa. Sino ang nag-instigate? Sino ang nag-provoke? You are only doing your job, sailing out the sea to help your fellow Filipinos doon na magigiting ng mga sundalo natin sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, and then somebody cut you off. Di po ba? Kitang-kita naman, documented, tapos sila pa ang aping-api, tayo pa ang nagpro-provoke. What an irony. Di ba? Mga gunggong, yan na lang pong masasabi ko, hindi ko na po pahahabain. Kayo ba maniniwala kayo dito? Ha? Di po ba? Inaano pa nila, ina-assert nila na bakit daw di natin to pa rin yung sinabi natin na aalisin natin yung BRP Sierra Madre? Di labas nyo kung sino yung nagbigay ng salita na yan. Di ba? Hindi. Ibig sabihin, it's only a propaganda, a disinformation para sabihin kayo ang laging kawawa. Mga PI pala kayo eh. Ma-high blood na naman ako dito eh, no? Ayan po, no? Talagang nagpro-provoke daw tayo. Tayo daw ay nagpro-provoke. Oh my gosh. Sa totoo lang, alam naman po ng international community kung sino ang provocateur. Sino ang nagpro-provoke? Sino ang nag-i-instigate? Sino ang hindi sumusuway sa international law? Sino ang mga komunista? Sino ang diktador? Sino ang magnanakaw? Yang inchik na yan. Tapos ang dami pa nating mga kababayan na kumakampi dito. Tulad ng ibang mga politiko, mga journalist, at mga social media influencer na kung saan mas gusto nilang kumain ng fortune cookie ng mga gonggong na check what na yan. High blood mga kababayan, tayo pang sasabihan na provocateur. Provocateur ino. Mga tayo, antagonistic daw tayo. Tayo na ngayong hinarangan, tayo pa yung nagpro-provoke. Wala naman kayong katunayan dyan, no, papeles na sa inyo lang ang South China Sea. Hindi porket nakapangalan sa inyo ang South China Sea, sa inyo na. Because you inherit that in ancient times. Who created the South China Sea anyway? Paano nyo na-inherit yan? Sino nagmamay-ari niyan? Dati, paano? Di po ba? Ibig ba sabihin pala yung Indian Ocean, pag-aari din ng India? O ng mga Indians? Ganun lang po Kasi tinawag na Indian Ocean eh. O ano pa yung mga sea o whatever ocean. 'Di ba? The Mediterranean Sea. Kanino 'yan? 'Di ba? Ibig sabihin yung Mediterranean Sea, kung may pangalang Mediterranean na country, kanila 'yan. Ganun ang utak ng mga Chinese eh. Akala ko ba matatalino ito, pero utak gahaman, sinungaling, liar, pants on fire. Kung totoo lang sana yung karakter na Pinocchio, lahat sila mahaba na ilong. Mahaba pa sa mga matatangos na ilong dito. Di po ba? Bakit sila tulad din ng ilong din natin? Hindi naman ganong katangusan. Di po ba? Kung totoo lang yun, kung magka-come to life lang yung si Pinocchio, lahat po sila, no? Mahaba na ilong. No, ano bang hayop yung mahaba ang ilong? Ibon? Woodpecker ba yun? Ganun. Ay, sorry. Alisan natin yan. Nakaka-high blood, mga kababayan. No, eto po, sa GMA News Online ulit. Ang sabi lang to, September 26, pero i-add lang natin. PCG, Philippines Ice Entry to Scarborough Shoal. Ayan Susubukan po ng PCG kasi sabi ni Tariela, pwede silang mag-angkla mga 300 meters close to Scarborough Shoal. Ayun po yung parang isa sa mga gusto nilang gawin, no? Para talagang i-assert na sa atin yung Scarborough Shoal. Okay? Now, eto latest, mga kababayan. Kahapon lang po ito na balita. GMA News Online pa rin. Salamat po sa GMA News China drives away
Philippine Navy boat in waters around Scarborough Shoal. Wow! Wow! Philippine Navy na natin ang pinaalis nila. Wow! China Coast Guard took measures to drive away a Philippine Navy vessel on Tuesday, said it intruded into waters around the Scarborough Shoal in the South China Sea, according to the special statement. Ito sabi nila. The Coast Guard, yung Chinese, said it took necessary measures such as forcing the gunboat out and controlling its route after repeated dissuasion and warnings from the Chinese side were ignored. Ay, nako. We urge the Philippines to immediately stop its infringement. Talaga naman. Coast Guard spokesperson Gan Yu said, saying the action was also a serious violation of international law. Cite an international law. Puro kayo, kumbaga, ngayon sila nag-a-adhere sa international law, pero hindi nila ma-adhere yung arbitrary ruling na ginawa sa international law? Come on. Pero ano po, saan po nila nilagay yung statement nila? Ito po nakita ko. Sa Bangkok Post. Bangkok Post. Ayan, title niya, China drive away Philippine Navy ship in disputed sea. Naka-quote po. Drove away. No? Alam nyo kung saan sabi dito nung Bangkok Post? Matatawa kayo. Eto. China's Coast Guard in a WeChat statement. WeChat. Nung sinerch ko po yung WeChat, no? WeChat, W-E, chat, no? WeChat or Weixin in Chinese is a Chinese instant messaging social media and mobile payment app. Chinese firm na pang-messaging. Parang, ewan ko kung ano to, kasi pwede ka daw mag-message, social media, and mobile payment. Doon po, nagbigay ng statement yung kanilang spokesperson ng Coast Guard. Nag-WeChat, nag-messaging. So, ibig sabihin, sige, pakalat nyo. Ito yung information. No? Disinformation. Natatawa ako, mga kababayan. Nag-WeChat. Sa WeChat daw. Sabi po yan ng Bangkok Post. Ayan, no? China's Coast Guard in a WeChat statement said it took measures to expel a Philippine Navy. WeChat. Anak ng shop. Ibig pala sabihin, pag ikaw ay nag-chat-chat na dyan, official statement. Official marites. Ayos ka, ha? Ayos to, ayos. Yan, ha? Mukhang na naman, nagbigay na naman sila ng kanilang propaganda, ng kanilang disinformation para sabing, inaapi kami ng Pilipinas ngayon, nagpapadala na ng kanilang mga Navy sa Scarborough Shoal, tulungan nyo kami. Huwag kayong mag-alala. Darating na si Mr. Wonderful Tonight in aid of China. Sana nababasa yan ni Mr. Wonderful Tonight, Senator. Baka maglayayag na siya doon, no? Huwag kayo dito, Philippine Navy. Sabi niya siguro, you are provocating war. Di ba? Ngayon. Kala mo, ganyu. Pang WeChat ka lang. WeChat ka lang. Gayahin mo tong aming military. Tignan mo. Ano ang sabi ng AFP dyan? Binanatan din. Tama to, mga kababayan. Tama to. Tama po ito na talagang dapat bawat statement nitong mga sinungaling, mga propagandist, disinformation disseminator ng mga Chekwa, at nung mga kababayan nating mga nauulol, no, sa pinakaing fortune cookie ng Chekwa, labanan natin, no, yung mga disinformation nila. Ito po, sabi sa Philippine News Agency, AFP denies China's claim of driving away Philippine Navy ship in West Philippine Sea. Tama to, AFP Chief Romeo Browner. Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner on Tuesday called us, tama yung sinasabi natin, propaganda. China's claims that its Coast Guard has driven a Filipino naval vessel away from Scarborough Shoal. Quote, although pinapa-verify pa rin namin
Wala namang ganun na nangyari. So sa tingin ko, propaganda lang yun ng China. Galing sa Beijing yun, di ba? O, tingnan mo, wala naman sa katotohanan, mga kababayan. Ha? Yung sa Bangkok Post, hinanap ko eh. No? Hinanap ko. Wala pong video o larawan. Di ba? Wala. WeChat. Sa WeChat lang. O siguro sa messaging, pwede kang magpadala ng picture. Asa ng picture? Ang picture na nilagay doon ng Bangkok Post yung pang resupply mission natin, yung AFP boat. Hindi naman yung Navy. Resupply boat ng AFP. Di ba? Nasaan ang video? Nasaan ang pictures? Wala. Tama po ang ating AFP. Propaganda. Di po ba? Browner said the Philippine Navy has no presence in the Scarborough Shoal, adding that the Philippine Navy's presence is located south of this picture. Nandun tayo sa south, sa baba. Maski nga nung pinutol natin yung obstacle, walang Navy dun eh. Coast Guard yun. Yun ang mong kagaguhan nila. Baka ano lang yun, propaganda. No, kunwari, Philippine Navy, pero barko nila yun nandun. Di ba yun nga yung sumubaybay sa atin eh. Tapos sasabihin nila sa atin yun, maganda, ibigay nyo na sa amin. Para talagang angkinin namin. Mga gunggong ang galing magbaliktad. Ganyan po ang mga pathological liars. Mga born liars. Ipinanganak ng mga sinungaling. Ipinanganak ng mga propagandist. Di po ba? Kaya dapat tayo, no? Labanan natin tong mga to. Labanan natin yung mga disinformation disseminator ng mga Pilipino, no? Ako po nanonood ako nung kay Mike Abe, no? Sabi niya, siya lang daw yata. Pasensya naman, Sir Mike. Hindi, nandito kami, kasama mo kami, yung iba pa na ito, nilalabanan tong mga siraulong mga kapwa Pilipino natin na nagbibigay pa ng disinformation sa atin na angas kinakampihan ang mga China. Di ba? Sabihin ko na ha. At least ito, lantad naman na. Galing to kay Sir Mike Abe. Yung sa isang video niya kahapon, yung si Harry Roque. Yung Harry Roque. No? 7% lang daw ang dyan sa West Philippine Sea. Huwag nyo nang pansinin yan. Huwag pansinin yung issue sa West Philippine Sea kasi 7%. Kaya mababang survey niyan kasi kulang po sa kaalaman ang mga kababayan natin. Kasi ano ginagawa nyo? You are deflecting to other issues. Sinasabi nyo inflation. Lahat naman ng mundo affected sa inflation. Dito nga sa lugar namin, sinasabi ko na yan sa inyo, isang piraso ng apple, ang mahal-mahal, triple ang dinoble niya, yun na lang McDonald's na na hamburger. Dating dating $1.25, ngayon naging $3.50. Yung burrito sa McDonald's dito sa lugar namin. 'Di ba? Inflation. Anong magagawa mo? 'Di ba? Ikaw na anong magagawa mo para to bring down that inflation? Wala, hindi ka naman kawani ng gobyerno. Pero bilang isang Pilipino na may karapatan dun sa West Philippine Sea, dapat yun ang tignan nyo. Atin yun eh. Kabuhayan ng ating mga mangingisda ang nandoon. Di po ba? Kawawa naman sila. Tingnan nyo nga yung nasalanta yung nabunggo. Di ba? Sabi nung si Michael, nakalimutan ko yung last name niya, sabi niya, awang-awa ako mga kababayan. Sabi niya, hindi naman po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Wala naman po akong alam, kaya ito na lang po. Mangingisda na lang po. Tapos sabi niya, magpapahinga lang po ng ilang araw, tapos balik na ulit doon. Di po ba? Yun ang kabuhayan nila. Tapos sabi niyo, wag niyong pansinin, yung kabuhayan nila inaagaw ng tsekwa. Dahil lang mababa sa survey, 7%. Kasi tinatago ninyo. Iniiba nyo, dinideflect ninyo. Ayaw nyong tulungan ang gobyerno na pagtibayin, pag-alabin ang damdamin para maniwala tayo na sa atin yun. Ang ginagawa ninyo, sabi nyo, wala. Kanila na lang. Surrender na tayo. Ganun ba? Ganun ba ang natutunan mo sa lupang hinirang? Sa panatang makabayan? Na you give up easily without a fight? Kasi 7% lang eh. Huwag na talkies. Iba na lang.
Doon na lang tayo sa confidential fund ni Sara Duterte. Doon na lang tayo sa confidential fund ng mga kongreso. Sampalin nyo ang confidential fund ninyo, pera yan, lamunin ninyo. Mga hinayupa kayo. Ayun no, kababayan natin ng mangingisdang mawawalan ng hanap buhay. Tapos pag hindi matulungan ng gobyerno, kanino sisisi? Sa gobyerno. Kaya kawawa eh. Kawawa yung mga Pilipino na merong pagmamahal sa bayan natin. Ibino-broadcast, sinasabi, no? Ang kawilayaan ng mga Chekwa. Tapos may mga kababayan tayo. Nandiyan pa sila sa media ha. Mga influencer. Mga hayop. Kaya tandaan nyo yan. Mag-ano kayo mga kababayan, magsulat kayo sino yung mga taong traidor na kumakampi pa dun sa banyaga na sumisipil, kumakamkam ng ating karagatan, ng ating likas na yaman, nawawalan ng trabaho ang mga kababayan nating mangingisda. Di ba? Di na kinaawa dun. Yun na nga lang ang tanging hanap buhay nila. Tapos sasabihin nyo, huwag nyo nang pansinin yan, 7% lang yan eh. Ibig sabihin, huwag pansinin yung mangingisda. Ha? Pero pagdating ng kandidatura, eleksyon, pansin na pansin nyo sila? Ganun ba? May mga hinayupa kayo, anak kayo ni Beelzebub. Di ba? Nakakagalit kasi mga kababayan eh. Nakakaasar. Visit. So yan po, no? Talagang sinagot po ng AFP yan. Wala. Sinungaling, propagandist na China. Di po ba? Eto, tingnan nyo to, ha? Eto, mga kababayan, mga Ram Rider sumugod sa Chinese Embassy. Tingnan nyo. Maski na 7%. Pero tingnan nyo naman, ang tatapang ng mga kababayan na ito. Saludo po sa inyo, Ram Rider. Sumugod po sila doon sa embassy ng China, no? Ito po ang sinabi nila. Isinagawa ang kilos protesta nung linggo kung saan nagbigay po ang Ram Riders Group ng kanilang pahayag sa Chinese Embassy. Diyan, yung liham nila naka-address kay Chinese President Xi Jinping, no? Nakasaad sa manifesto ng grupo ang kanilang panawagan kay Xi na hindi kalaban ng China ang mga Pilipino. Correct. If you are considering as friends, let us go through. Yung sa inyo, sa inyo. Yung sa amin, sa amin. Gaano kalayo yung Scarborough Shoal sa atin, Palawan? Sabi nga, 100 to 100 nautical miles. Gaano kalayo yan doon sa nearest island of Hanan nila? 900 miles, 900 nautical miles. Do the math. Di ba? Tapos sasabihan nyo kami ng we are contraband the international law? Ano? Kami pa ang nag-violate? Kami pa ang sumaway doon sa arbitral ruling na meron kami? Ito kasi ang hirap mga kababayan na inignore ito eh. No? Kasama rin po ako diyan kasi alam nyo na supporter ako nung dating administrasyon. Dahil nga hate na hate ko ang dilaw. Yung pala may karapatan pala tayo, dapat palang i-enforce yan. Kung alam ko lang. Pasensya naman. Ito po, sabi nila nung Ram Rider Group, we share historical bonds in trade and in immigration for hundreds of years. In fact, some Filipinos have Chinese blood in their veins. Binigyan din pa ng Riders Group ng mismong international laws na ang nagkumpirma. Tama sila. Alam nila. Alam nila. Pero itong mga media, no, yung mga disinformation campaigners ng Chekwa at mga social media influencers, ay sabi, huwag nyo nang anin yung arbitral ruling niya. Wala, hindi mapapatupad yan. Maipapatupad one if we will assert our sovereignty on those islands. You freaking morons na hirap talagang mga kababayan. Talagang tinan nyo, kapwa Pilipino. Kaya talaga parang nasa dugo na natin yung makapili no? Yung panghuhudas. Paano tayo niyan magkakaroon ng united we stand, divided we fall? We are always divided. Kailan? Nag-aantay tayo kailan? Sana nga lang tamaan ng kidlat itong mga to, no? Diyos ko po. Nananalangin tayo. Pwede po ba? Pasensya naman kasi nakaka-high blood talaga, di ba, Ai Chang? Nakaka-high blood Tingnan mo itong Ram Riders Group na yan, no?
Binigyan diin ng mga riders na mismong international laws na ang nagkumpirma na pag-aari ng Pilipinas ang mga teritoryo sa West Philippine Sea, kung kaya't umaapila sila kay sea. Di po ba? Ito pang matindi. Sinabi pa ng grupo na buo ang suporta ng mamayang Pilipino kay Pangulong Ferdinand Marcos. Tignan nyo. Tignan nyo yung grupo na to, even then they are so small, pero they are so big in voicing out their support to this government and to the other agency that defending the sovereignty para sa dyan sa West Philippine Sea. But there are some media people, influencers that have no bravery like this Ram Riders Group. Judas, Barabas, Estas ang mga taong ganyan. Mabuti pa itong Ram Riders Group. Saludo po mga kababayan. Naway bumaba ang Holy Spirit at kayo ay bigyan ng kapangyarihan para magapi ang mga Judas, Barabas, Estas, anak na demonyo na yan. Ito pa sabi nila, quote, "Our country is small compared to your big country, but we still stand firm." Diba mga kababayan, yan. Yan ang tunay na hero. Yan ang tunay na Andres Bonifacio, hindi tulad ni Lobin. Hindi siya makapunta dun sa Chinese Embassy at gayahin ang ginawa nitong mga to. Diba? As what our heroes and martyrs have done against foreign colonizers or our lands in the past 100 years. Yes. Subukan nyo. Kayo Chekwa. Ewan ko lang kung di nyo malaman itong sinasabi niyang, "But we will stand firm. Even though we are small, but we will stand firm." Diba? Alam ni Lobin din yan ang history natin. Kaya nga ginamit niya si Lapu-Lapu eh. Pero nasaan ang pagka-Lapu-Lapu mo ngayon? Bakit hindi mo matularan ang ginawa nitong Ram Riders Group, Lobin? Ano lang po ang statement niya? Eto. Since nandiyan na tayo kay Wonderful Tonight, ayan o. Robin Padilla, louds Filipino support for ROTC. Wala tayong dapat asahan kundi ang ating mga sarili. Oh, di ba? Makabayan na makabayan. Ngayon, talagang isinusulong nila yung ROTC. Wala po akong problema diyan. Kung yan ay mapapatupad ninyo as batas, so be it. Because it becomes a law. Now, those who don't like it, those who are against it, you can challenge that to the constitutionality of this through the Supreme Court. Pero ang mahalaga ngayon, Mr. Wonderful Tonight na nakapatong sa kalabaw, ipasa mo ang mandatory ROTC. I don't care about this survey. Kasi nagpa-survey sila. Ito, a survey conducted by a research firm, Capstone Intel, recently showed the favorable perception towards ROTC. Favorable perception. Across various age groups. In the survey, 77% of the respondents aged 25-34 voiced support for ROTC. 35 to 44 age group showed a solid 73% support for ROTC. And 55 to 64 have support of 71%. If you will add this percentage, so 10, 11, carry over 1, 221. Diba? Divide by 3. So, 721, 4. Around 74% yung average. 74% average favorable perception. O hindi pa umabot ng 75. Mali. Hindi umabot ng 3/4 o 3/4. Pero okay na yan. Umagpas ng 70. Pero bagsak pa rin. Pag sasabihin mo, average mo. 74. Sige, favorable. Favorable perception. Ako lang hindi ko po kasi nakita dito yung age na mababa sa 25. Based on this report ng Politico, if you read, kung nakabasa kayo ng iba pang mga kung nakabasa kayo ng mga news na meron numbers yung mga teenagers group, yung 18 to 23. Kasi ang sinorvey dito 25 to 64 nilabas nilang numbers na may perception na favorable. 'Di ba? Nakukuha niyo yung iniisip ko but I don't wanna say it, 'di ba? So ang tanong ko dito, Robin, walang problema Ipasa mo.
Ipasa nyo. Nagpa-survey kayo. Sige, favorable perception. Now, go to the plenary, debate about it. Pasa mo. Kasi pag yan ay pasa, pinirmahan ng Pangulo, batas. Walang magagawa dyan. They have to do a mandatory ROTC. Mandatory, the word. Di po ba? Tapos yung sasabi niya, wala tayong dapat asahan kundi ang ating mga sarili. O di makasarili ka. Selfish ka. Hindi yan ang panuntunan ng pagiging magiting. Hindi yan ang panuntunan ng pagiging yung malakas. No? Sa panahon ngayon, kailangan natin ng suporta. Hindi lang ng ating mga kapwa Pilipino, but yung ating mga kaalyado. Until, sinasabi ko sa inyo, until we can get to our feet on our own. We can stand on our own feet without the help of these outside forces like our alliances. But right now, the situation right now, even na tumagal ka pa dyan ng 5 years sa Senado, tignan mo ang development ng ating military. Tingnan mo. 6 years is not enough. It will take more time, and also how it will be perceived o accepted by your fellow Filipinos. Hindi, nagmamadali ka. Dahil feeling mo 2 hours lang okay na. Pang pelikula lang po 'yun. Dahil sa pelikula nito, palaging siya ang bida. Palaging siya ang nakatayong mag-isa. Hindi po ganoon. Pwedeng ang pelikula ay salamin ng buhay, pero hindi po lahat nangyayari yung sa totoong buhay. Kaya nga 'di ba teatro? Nakamas ka. Kaya tinatago mo. Hindi 'yun ang totoong pagkatao mo. 'Di ba? Kaya nga teatro eh. Naintindihan mo ba 'yun, Robin? It is just the reflection but it's not the actuality of life. Anong siopaw naman? Wala tayong dapat asahan kundi ang ating mga sarili. Huh? Really? Did you ask that to the young people right now? Did you ask that to the older ones? O, tanungin mo na lang lahat ng Pilipino. Mag-survey ka. Sabi mo mag-survey ka yung kalahating milyon ng 110 million Filipinos. If they will share the same sentiments like you do, na wala tayong dapat asahan kundi ang ating mga sarili. Do you think so? Pagdating sa defense ng ating country? Kaya nga sabi nung isang commenter sa isang mong post patay na po mamamatay po kaming lahat dahil kami po ay matatapang. Huwag puro tapang. Pag-aralan, masusing pag-iisip, masusing pag-aaral, pagre-research. Hindi kada buka ng bibig nito, no? Kada buka ng bibig nito, parang hindi niya pinag-aaralan. Pasensya naman po sa mga umiidolo dito. Diba? Ba't hindi mo nalang tularan yung ginawa ng Ram Riders Group? Nagbigay sila ng manifesto. But, we will stand firm. Tandaan nyo yan mga Pilipino. Tandaan nyo yan mga kababayan kong Pilipino. But, we will stand firm. Ang galing. Maliit man kami. Divided man kami. Pero pag ginawa nyo ang hindi nararapat sa amin, magsasama-sama kami. Ewan ko lang sa mga kumakampi sa inyo. Pero sinabi nila, but we will stand firm. Di po ba? May kaalyado man kami na ibang bansa o wala, we will stand firm. Yan ang gusto ni Robin, pero hindi nga siya makasama dun eh. Diba? Sana sa Ram Rider Group, inimbita nyo si Robin. Kung talagang kaya niyang gawin yan. Tama, mali. Po ba? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.